Bilang isang motorcycle rider, nasa sayo kung gusto mong dumiskarte sa daan. Pero ito ang POV kapag pinili mong huwag sumingit o makipag-unahan sa kalsada, yung klase ng biyahe na may dobleng ingat, may respeto sa kapwa motorista, at inuuna ang kaligtasan kaysa sa apurahan. Kahit anong oras, mapapansin mong marami pa ring motor ang pasingit-singit sa pagitan ng mga sasakyan. Kaliwat kanan, singit dito, lusot doon. Ganito na ang naging kalakaran. Sa lansangan, kanya-kanyang diskarte para lang makarating agad sa pupuntahan. Pero para sa akin, ang diskarte ay hindi dapat ihiwalay sa disiplina. Walang masama sa pagiging madiskarte, basta't hindi mo isinusuong sa peligro ang sarili mo o ang ibang motorista. Ang pagiging wise ay hindi excuse para maging pasaway. Legal na pananaw, bawal nga ba ang lane splitting o filtering? Ayon sa Land Transportation and Traffic Code RA 4136, at sa mga pulisya ng MMDA at LTO, hindi tahasang pinapayagan ng lane splitting o filtering. Lalo na kung ito'y ginagawa sa paraang delikado. Sa LTO Administrative Order AHS 2008-015, malinaw ang nakasaad. A driver-rider shall observe the rule of one lane per one vehicle only. Lane splitting is prohibited. Ganito rin ang interpretasyon ng DPWH at iba pang expressway regulations. Sa madaling salita, habang maraming gumagawa nito, technically bawal ito, lalo na kung nagdudulot ng abala o aksidente. Enforcement sa realidad. Sa totoong buhay, bihirang mahigpit na naipapatupad ang mga regulasyong ito. Ayon sa ilang traffic enforcers, dahil sa dami ng motorsiklo sa lansangan, mahirap ipatupad ang one vehicle, one lane rule. Kung pipiliting pumila ang lahat ng motor tulad ng mga four-wheeled vehicles, lalo lang lalala ang trapiko. Panukalang batas. Noong 2019, inihain ni Rep. Ramon Gico Jr. ang House Bill 1419 o ang Anti-Lane Splitting Law. Layunin nitong ipagbawal ang lane splitting at filtering na may kaukulang multa mula 1,500 hanggang pay 5,000 at kanselasyon ng lisensya sa ikatlong paglabag. Tinutulan ito ni Senator J.V. Ejercito, isang kilalang motorcycle rider, dahil baka raw mas lalo nitong mailagay sa peligro ang mga rider sa gitna ng matinding trapiko. Personal na POV. Bilang rider na mayroon ding four wheels, nauunawaan ko ang magkabilang panig. Totoong bawal at delikado ang singit-singit, pero totoo ring hindi lang mga motor ang pasaway. May mga four-wheel drivers din na abusado. Ang problema, mas madaling husgahan kapag motor ang gumagawa. Diskarte is good pero huwag sobra. Maging maingat. Huwag unahin ang apurahan kung kapalit nito ay panganib. Gamitin ang diskarte na may disiplina at respeto. EDSA Experience. Isang karaniwang araw sa EDSA. Nakafocus ka sa biyahe, iwas singit, maayos ang takbo. Biglang may booking. Noon 3 minutes lang nandun ka na, pero ngayon, dahil sa NCAP at takot sa multa, umabot na ng 10-15 minutes. At minsan, habang basang pawis ka sa init at traffic, biglang magka-cancel si pasahero. Nakakainis, nakakapagod. Pero kahit ganon, pinipili mo pa rin maging responsable. Kasi alam mong hindi mo lang iniisip ang sarili mo, pati na rin ang mga taong nadadaanan mo. Final thoughts. Sa mga kapwa kong rider, lalo na sa mga baguhan, ang tunay na diskarte ay hindi lang tungkol sa bilis. Ito'y tungkol sa disiplina, respeto, at tamang pag-iisip sa daan. At para sa mga pasahero, sana'y maunawaan ninyo ang hirap na dinaranas ng mga rider. Init, trapiko, pagod, lahat yan tiniis namin para makarating sa inyo ng ligtas at maayos. Ride safe mga ka-rider. Sa EDSA man o sa buhay, basta may diskarte at disiplina, makakarating tayo sa tamang destinasyon.